Mukhang hindi na uwi ang misis. Baka gusto mong magpahinga ng maaga. 2 taon na, hindi man lang ako hinawakan ni Yuan. Sawa na ako. Sino ang nagpabalik sa kwarto ko? Asawa kita, ang kwarto mo ay kwarto ko rin. Gusto mo ba ang suot ko? Isuot mo. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Sinabi ko na ang maibibigay ko lang sa'yo ay ang posisyon bilang Mrs. Shen. Huwag mong isipin ang iba. Magpahinga ka na. Huwag mo nang isuot ang ganitong damit sa susunod. Hindi bagay sa'yo. Yuan, bukas kaya mo bang? Samahan ako sa birthday party ni Lola. Ay, Xingya. Bakit hindi Montag dinala ang nobyong mahal? 2 taon na, hindi pa namin nakikita. Mukhang inaayawan ang aming kahirahan, ni hindi man lang ako nirespeto ng matanda. Lola, hindi naman ganoon ang bayaw. Hindi ka naman niya minamaliit. Sa tingin ko, ang ate mo ang hindi niya pinapansin. Yaya, noon pa man sinabi ka una. Hindi tayo karapat-dapat sa pamilya Shen, pero pinilit ng nanay mo. Tay, kusa akong nagpakasal sa kanya. Ang ranking natin sa klase, dahil sa'yo bumaba. Sa ganyang katalino mo, huwag ka nang magmedisina, walang silbi ang walang talento. Ang grado ay hindi lang sukatan ng estudyante. Bilang guro, dapat mas bigyang pansin ang holistic na pag-unlad ng estudyante. Hindi mo ba alam iyon? Nandito ba si Lola Xu? Tito Wu, pinadala po ni Ginoo ang regalo para kay Lola.